Ngayong may idea na tayo kung anong ibig sabihin ng lot size at ng risk management, napag-usapan na rin natin yung tungkol sa risk to reward ratio. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is all about trading routine. So, ano ba ang importance ng trading routine? So, importante na matutunan natin kung ano yung trading routine or kung ano yung magiging routine natin o kasanayan sa pagte-trade bago tayo mag-trade. So, importante to dahil ito yung magbibigay sa atin ng consistent trading approach at dito tayo magkakaroon ng disciplined, magiging organized at magiging focus tayo at dito tayo magkakaroon ng informed trading decision or dito natin mabibuild yung mga good habits na dapat meron tayo para maging profitable in the long run. So, unang-una, ang kailangan nating matutunan or ang kailangan nating i-develop sa trading routine is to start our day with pre-market preparation. So, pwede nating i-review yung mga market news or yung mga economic update. So, pwede nating gamitan yan ng mga external sources. So, subukan natin sa Forex Factory. So, dito sa Forex Factory, ang kagandahan dito, nandito na halos lahat ng kailangan natin. So, for example, ang gusto lang natin makita ay yung mga merong kulay red na balita or yung mga high impact news. So, dito lang sa filter. Sa filter and then i-uncheck nyo lang yung ibang kulay na hindi nyo kailangan or yung sa tingin nyo na hindi nyo kailangan. Then, click apply filter. Then, pagkatapos nun, piliin nyo lang kung ano yung range or kung ano yung date. Pwede rin niyang maging specific na araw. So, for example, ang gusto lang natin makita is yung sa darating na Monday. So, just click Monday, so August 5, and then apply settings. So, pagkatapos nun, makikita natin na meron lang tayong isang high impact news or kulay red na news sa Monday. So, kung gusto naman natin makita yung pang isang buong linggo, so just click 5 up to 9 and then click apply settings at dito natin mas makikita kung ano yung mga high impact news sa isang buong linggo from Monday to Friday. So, kung mapapansin niyo dito meron tayong high impact news sa US dollar, sa Australian dollar, sa New Zealand dollar or sa Kiwi, and then meron din tayo sa CAD. So, mapapansin niyo by using this platform, nagiging informed tayo at pwede nating paghandaan na dahil merong mga high impact news na parating dito sa mga currency na to, then pwede nating i-trade yung news kung sanay kayo or kung may knowledge kayo kung paano nagtitrade ng news or pwede rin naman nating iwasan yung mga oras na to para hindi tayo maapektuhan ng mga unusual volatility. Okay? So, unang-una, ito yung pwede nating maging trading routine. So, pre-market preparation or alamin muna natin kung ano yung mga parating na high impact news. Alamin natin kung anong oras tayo magte-trade or kung ano yung session na suitable para sa inyo. So, sa akin, suitable sa akin ang London session hanggang sa New York session. So, siguro i-discuss natin one of these days kung ano ba yung iba't ibang trading sessions para magkaroon tayo ng idea no kung ano ba ang kaibahan or kung ano yung mga advantages kapag natutunan natin yung iba't ibang trading session. Then, pagkatapos nating malaman kung ano yung mga high impact news, ito yung magiging, again, pre-market preparation natin. And after that, we are going to move on to our trading goals. So, ano ba yung trading goals natin for the day? Importante na meron kang trading goal. So, dito sa trading goal na to, dito natin isa-set yung expectation natin, ano yung target profit natin, saan yung stop loss natin, at kung ano yung overall trading plan na paplanuhin natin or i-apply natin doon sa specific scenario. So, for example, dito sa dollar yen, so mapapansin niyo simula January this year, so mapapansin natin, kung magpo-focus tayo dito, so paakyat lang siya ng paakyat, no? Hanggang sa narating niya yung peak na to. So pag dating niya dito sa peak na to, so ito yung naging resistance natin para dito sa dollar yen. And then as we can see, nagkaroon tayo ng first major breakout para sa ating major level, which is our previous support or yung ating previous 2. So kung maalala niyo, ito yung level
or ito yung lesson natin tungkol sa 1, 2, 3 pattern. Then dito sa previous 2 na to, or ito yung tinatawag natin na last line of support ng price action sa isang uptrend. So dito, nagkaroon tayo ng breakout. So after the breakout, obviously, ang magiging mindset na natin dito is for the price to make a complete reversal. So for example, makakita tayo in the coming days ng pullback, then possible scenario is for the price to make a continuation to the downside. So now that meron na tayong informed na high impact news na parating. So kung mapapansin natin, meron tayo ditong US dollar, meron tayo sa Monday, at meron din tayo sa Thursday. So since meron tayong ina-expect na high impact news, so this is ISM, Services PMI, and unemployment claims. So itong mga high impact news na to, ito yung magdadrive sa US dollar for the coming week. So kung swing trader ka or day trader ka, then it is very important for you na malaman natin kung ano yung magdadrive sa isang currency na binabantayan natin. So in this case, we have again the dollar yen. And kung nag-expect tayo ng, for example, ito na yung maging bottom niya. So as we can see, we have a support right here. And let's say ito na yung maging support level natin, or ito na yung maging bottom ng dollar yen. So paano natin hahanapan to ngayon ng trading setup? So dito papasok yung fourth point natin para sa lesson na to. So during the trading hours or yung trading period mo, kailangan mag-stick ka lang sa kung ano yung strategy na ginagamit mo for the past couple of years. Kung yung strategy na yan na nagbibigay ng consistent return sa portfolio mo, no? So for example, again dito sa dollar yen, let's say bibili tayo dito sa support kung magkaroon tayo ng maganda-gandang entry, and we can put our stop loss just below the support level, or pwede tayong gumamit ng ATR. So let's say for example, as we can see, ang ATR natin para dito sa candle na to is currently 1.939. So we can copy it. So assuming na dito tayo mag-place ng buy order, so lalagay lang natin yung 1.939 or 1.9 na lang. So you can see, nandito yung stop loss natin, pero nasa loob pa tayo ng support range natin. So as we can see, ito yung makapal-kapal na support natin, no? So sinama natin tong previous one level na to, or yung previous resistance. So itong resistance, as we can see, nag-turn siya into support nung umabot yung, or nung nag-pullback yung price dito sa level na to. And then as we can see, pwede nating ibaba pa ng konti yung stop loss natin. So let's say, ilagay natin yung stop loss natin just below the support level na to, no? So ngayon, ito na yung fourth point natin para sa lesson na to again. So during the trading hours, kailangan mag-stick tayo sa kung ano yung strategy, again, na ginagamit natin for the past couple of years. So ngayon, na alam na natin kung saan tayo may potential long trade. Kung gagamitin natin yung natutunan natin last video, which is the risk to reward ratio. So as we can see, meron tayong potential na 1:1.5 risk to reward ratio dito sa trade na to kung dito natin ilalagay yung target natin. So kung i-apply natin yung fixed risk to reward ratio na natutunan natin last time, so pwede nating dito ilagay yung TP natin para yung maging risk to reward ratio natin is going to be 1.5 risk to reward ratio. Pwede rin naman natin gamitan yan ng structure. So kung maalala pa ninyo yung lesson natin last time, ito yung nearest resistance na meron tayo dito. So kung ito yung gagamitin natin, so kung mapapansin natin, nag-increase yung risk to reward ratio natin. So coming from 1:1.5, meron na tayo ngayong 1:2. So ito ngayon yung magiging hit point natin, or yung pang-limang point natin dito sa video na to, or sa lesson na to. So ano yung tip point na tinutukoy ko? So kapag nasa trade ka na, ang dapat mong gawin ngayon is to avoid impulsive decisions. Kailangan mo lang maging firm sa trading decision mo. Whether makita mo na magkaroon yan ng movement na katulad nito,
So, yung ibang trader, kapag nakita nila na naglalaro na below their entry level yung long trade nila or yung trade nila, then maraming trader na nandito dahil ayaw nilang matalo. So, maraming trader yung or natatakot matalo, maraming trader na nandito pa lang yung price is kino-close na kagad prematurely yung trade. So, hindi nila binibigyan ng chance yung price na mag-react pa or mag-stay pa doon or ayaw na nilang mag-stay doon sa trade dahil nga natatakot silang matalo. Kaya yung ginagawa ng iba, so for example, meron kang 1% na risk dito sa trade na to. So iniisip ng iba ay ayoko nang matalo ng 1%. So dito talo na ako ng let's say for example 0.7% or 0.8%. So kaysa sa matalo pa ako ng 1%, close ko na lang yung trade ko dito, which is a very bad habit. So minsan naglalaro yung price below our entry, pero magugulat na lang tayo na dahil nasa support level pa to, is bigla na lang siyang nagkakaroon ng ganito hanggang sa bumabalik pa yung price sa take profit level natin. So imagine kung nag-close ka ng trade nung nandito na yung price at nakita mo na umakyat yung price at tinamaan yung take profit level mo. So sobrang panghihinayang or masakit sa emosyon, no? Masakit sa dibdib na makaranas ng ganito. So nung beginner pa lang ako, ganyan yung mentality ko. So ayaw ko nang natatalo or natatakot ako matalo kaya prematurely kino-close ko yung trade ko and then nakikita ko na bigla na lang umaabot yung price dun sa original TP na nilagay ko, which is very very disappointing. Kaya ang fifth point is just stick to your trading plan. Just always remember na isa lang tong trade na to. This is just one trade out of the thousands of trades na iti-take natin, no? And then finally, after the market closes, review your trades, no? I-review natin kung tama ba yung naging entry natin, nasunod ba natin yung trading plan natin, or meron ba tayong hindi ginawang tama, or meron ba tayong hindi sinunod doon sa trading plan na alam naman natin na mali, pero nagawa pa rin natin. So, madalas mangyari yan, no? Especially sa mga beginners or kahit sa mga matatagal na, nangyayari pa rin yan dahil at the end of the day, we are still human, no? So, nagiging emotional pa rin, tinatablan pa rin ng emosyon at nagkakamali pa rin paminsan-minsan. Okay? So, to recap, again, ang unang step na dapat natin gawin is to look for the pre-market condition or tignan natin kung ano yung mga magdadrive sa currency na gusto nating i-trade. So, in this case, meron tayong dollar yen. So, meron tayong US dollar na parating sa Monday at sa Thursday. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng unusual volatility para sa US dollar. Then, dahil meron na tayong idea na possible umakyat o bumaba yung US dollar, especially that the previous data was 48.8 para sa ISM at sa unemployment claims naman merong previous data na 249,000. So, mapapansin natin, dito sa ISM, mas mataas na yung expectation. At dito naman sa unemployment claims, mas mababa na yung expectation. So, nag-expect sila na mas mababa na yung unemployment rate ng US dollar pagdating ng Thursday. Pagdating naman sa ISM, nag-expect sila na tataas yung ISM Services PMI. So, medyo ano na to, no? Medyo advanced topic na. So, dito napapasok yung fundamental analysis. So, ang importante lang na malaman natin sa ngayon is maging aware tayo na merong parating na high impact news para sa currency na iti-trade natin. So, whether you want to trade AUD, NCD, or CAD, so knowing na meron tayong unusual volatility or possible unusual volatility na parating next week, so magiging prepared ka ngayon doon sa high impact news na parating. And then after that, iset mo yung trading goals mo. Ano yung goal mo for the rest of this week? So plano mo ba na mag-hold ng trade for 2 days, 3 days, or kung day trader ka, plano mo ba na mag-trade lang ng ilang oras and then mag-exit ka na kagad kung mali o tama man yung trade mo? And then finally, doon papasok yung setup natin. So kung mapapansin niyo, hindi pa tayo masyado nag-uusap ng tungkol sa malalimang trading setup, no? Pero dadating tayo dyan. So, kung mapapansin niyo, unti-unti, pinapakita ko na kung paano ako nag-analyze. So, ito yung gagawin natin doon sa fourth point. I-apply lang natin kung ano yung strategy na ginagamit natin for the past couple of years. And then, after that, maging
firm ka lang sa decision mo, whether magkamali ka man o hindi. Ang importante is good trade yung tinake mo. Hindi importante na lagi kang panalo. Ang importante is laging good trade yung tinitake natin sa kada trade natin. Okay? And then, finally, i-review mo ngayon kung ano yung naging trade mo. So, tama ba yung decision mo? Naging firm ka ba sa decision mo? Or natakot ka ba? Nag-close ka ba ng trade prematurely? Good trade ba or bad trade yung naging trade mo for that specific trade? And then, finally, let the market do its thing. And then, we as traders, ang magagawa lang natin is to limit our losses or to control our risk. Alright? So, yun, hanggang doon na lang. Salamat ulit sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video.